nakikitos sa makabayan bloc na maghahain ng hiwalay na motion for reconsideration sa Korte Suprema. I-archive nila ang impeachment complaint. These senators will go down in our Philippine history as cowards, no? Mga senador. Para sa Akbayan Party List, talo ang pagpapanagot sa naging hakbang ng Senado. No matter what they call it, whether they call it archive, dismiss, or as one senator put it, to kill the impeachment case, it has really added another nail on the coffin of accountability. And that really is something that many of us were very sad about. Lumipetsa rin ng House Speaker at mga kongresista sa patutsada ni Senate President Francis Escudero na hindi playground ng Senado ng mga gusto ng habulin ang mga kalaban sa politika. Kiit ni Romualdez, isinagawa ang proseso ng impeachment ng naaayon sa konstitusyon at ng may transparency at malinis na hangarin. Hindi para atakihin ang presidente, pero mga personal na atake at mga akusasyong pamumulitika lang ang inabot ng mga kongresista na ayon sa House Speaker ay hindi patas at mapanganib sa demokrasya. Tingin naman ng ilang kongresista, panglilihis sa usapin ang mga banat ng ilang senador. Kung pinayagan lamang po kami ng Senado na mailatag yung mga ebidensya sa impeachment trial at wala po kaming napatunayan, siguro po pwede po natin masabi na ito'y pamumulitika lamang. Pero hanggang ngayon po, hindi po nila pinapayagan. Sa solusyon ni Senator Amy Marcos, na konsideran ng House Speaker, buwelta ng mga lider ng Kamara, panghihimasok ito at walang karapatan ng sinong senador na diktahan ng Kamara kung sino ang mamumuno rito. Iniyakin nilang uupa ang tiwala ng mayorya kay Romualdez. Ang sabi, Tito Martin Romualdez delivered and we will still continue to support him and his leadership. Tingin ni retired Supreme Court Associate Justice Adolfo Escuna, mas mainam lang in-archive kaysa ipatiwa ng Senado ang articles of impeachment. Pero may nakikitang issue legal ang dating Pangulo ng Integrated Bar of the Philippines kung bumungayin ito muli. All you have to do is retrieve from the archives the articles that they have archived, and they can proceed to follow what the possible new decision of the Supreme Court will be. So it is without prejudice to the Supreme Court proceeding to revisit its decision. Even if the Senate President says, we can revive this anytime, the Supreme Court reverses itself, most probably, the respondent will say that that's already been dismissed and we cannot put it up again because that would be violating of the one impeachment case per year rule. Giit ni Romualdez, hindi tumitindig ang Kamara laban sa Senado, kundi para sa taong bayan. Pagtitiyak niya, tuloy ang laban. Vivian Julia, ABS-CBN News. Na-archive man ang impeachment case kay President Sara Duterte, iginiit ng kanyang defense team na hindi sila magpapakampante. Sinabi ng kampo ng Pangulong Pangulo kung handa ba ang bise na pumasa sa hamon ng isang senador na ipaliwanag ang umano'y manumalyang paggastos ng budget ng OVP at DepEd kumalang taon. Nagpapatrol, Katrina Domingo. Sa kabila ng pagtutol ng 19 na senador na ituloy ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte, patuloy ang paghahanda ng kanyang mga abogado sakaling balik na rin ng Korte Suprema ang desisyon nito na hindi naaayon sa konstitusyon ng ginawang pagkakasa ng impeachment case laban sa Vice Presidente. At kung magsasampa muli ang mga miyembro ng Kamara ng panibagong impeachment case laban kay Duterte sa 2026. As lawyers, you always anticipate situations, and you always have to even expect the unexpected. So I don't think we have a level of comfort at this point. We are just preparing for any eventuality. Para naman walang bulatan, diba? So right now, if people ask me, posible ba na magkaroon ng second debate? Do you think there will be a second debate after the 1-year bar? I would say it's a possibility. We are ready for that. Ayon kay Toa, hindi gaano maaapektuhan ng desisyon ng Senado ang inihahanda nilang tugon o comments sa gumugulong na pagtalakay ng impeachment ni Duterte sa Korte Suprema. What's its effect? Nothing really because na-file na naman yung motion for reconsideration before the Philippine Constitution.
So ang ginagawa natin ngayon, hinihimay na natin yung mga arguments na to ensure that we are able to respond to each and every one. Itinanggi rin niya na itinuturing ng defense team na ganap na pagkapanalo ang desisyon ng Senado para sa kanilang kampo. Bukod kasi sa motion for reconsideration ng House of Representatives sa Korte Suprema, matatandaan na noong Mayo ay nagsagawa ng preliminary investigation ng DOJ ukol sa mga banta ng pagpatay na nasabi ni Duterte laban kay Pangulo Ferdinand Marcos Jr. noong nakaraang taon. Pinagpapaliwanag din ng Ombudsman si Duterte ukol sa mga umano'y questionable paggamit niya ng pondo ng Office of the Vice President at ng DepEd noong nakaraang taon. If it was a victory, I wouldn't say it was a victory for the Supreme Court. I would say it was a victory for the rule of law, because as you saw, the Senate abided by and adhered to the decision of the Supreme Court, which it specifically said na immediately executory decision. Nang tanungin kung handa ba ang Vice Presidente na kumasa sa hamon ni Senador Erwin Tulfo na kusa na siyang magpaliwanag sa taong bayan tungkol sa mga pondo, sinabi ni Poa na hindi siya maaaring magdesisyon para kay Duterte. I wouldn't know the plans of the Vice President, but as a lawyer, I would actually would rather that we deal with it. Kasi yan naman talaga yung ahensya na magsasabi kung meron talagang maling nagawa sa confidence of laws. We respect the position of Senator Tulfo. On our side naman, we have to always remember the burden of proof in the Philippines, in the Philippine legal system, is always with the accuser, not the accused. Samantala, kinumpirma ni Poa na nananatili sa Pilipinas ang Vice Presidente. Naglabas din ng litrato ngayong araw ang kanilang mga kaalyado na nasa Davao City si Duterte kung saan kasama siya sa isang Thanksgiving celebration. Katrina Domingo, ABS-CBN News. Patay ang 78 anyos na babae sa sunog sa barangay Sacred Heart sa Quezon City nitong Miyerkules ng hapon. Nakaratay sa kama ang sakit na biktima ng matrap sa sunog sa ikalawang palapag ng kanilang bahay. Hindi na umano siya nasagip dahil malaki na ang apoy sa kanyang kwarto. Ayon sa Bureau of Fire Protection sa Quezon City, sumiklab ang sunog mag-alas 4:30 ng hapon na agad itinaas ang ikalawang alarma. Rumesponde ang nasa 45 truck ng bumbero sa lugar at napula ang apoy makalipas sa isang oras. 5 townhouses ang natupok. Iniimbestigahan pa ng otoridad ang pinagmulan ng sunog at halaga ng mga ari-ariang naabo. Patay ang pasahero ng isang multika matapos itong banggain ng motorsiklo sa Barangay Bato, Toledo City, Cebu kagabi. Base sa investigasyon ng Toledo City Police, kasama ng 61 taong gulang na biktima ang kanyang mga kaanak, kabilang na ang 2 mga bata nang mangyari ang insidente. Makikita sa CCTV na palipunasan ang multicab nang humarurot ang isang motorsiklo papunta ito. Sa lakas ng pagsalpok, tumilapon ang driver ng multicab. Nagtamo rin ng mga sugat at basa ang mga pasahero nito. Kaagad silang dinala sa ospital pero dead on arrival na ang matandang biktima. Inihahanda na ang reklamong reckless imprudence resulting in damage to property at homicide laban sa driver ng motorsiklo. Gretchen, may ikinakasang album para sa international release ang kapamilya singer na si Sophronia Valdez. Sino-sino naman ang mga nakatrabaho niya. At hindi mga global music legends lamang gaya ng award-winning producer na si David Foster, songwriter Paul Anka at Michael Bublé at ilan sa nakasama ni Sophronia Valdez sa kanyang album. Sa Magala, ikinakasa ang back-to-back concert ng OPM legends na sina Jaya at Nomay Zuniga. Nagpapatrol, MJ Felipe. Malakas na palakpak at pagbati ang sumagubong sa award-winning theater actress na si Lea Salonga. Tapos ang matagipay na gala night ng Into the Woods, Miyerkules ng gabi. Dumalo ang ilang celebrities at personalidad para makita ang world-class performance. Hindi lang ni Lea, kundi pati ni Eugene Domingo, Joy at Nikki Volante, Nick Chen, at iba pang mahuhusay na theater actors. Fantastic, incredible. Everybody is gonna watch this. It's gonna be speeches from start to finish. I mean, like, we're like living right here. We're getting very good seats and stuff. I was like this the whole time to be wow, what a feat for being together. Samantalang back-to-back concerts ng OPM Legends ang kinakasa sa susunod na buwan. Ang Beyond Gold Anniversary Concert,
Ibabagat sa kanan Morado na si Nonoy Zuniga, September 5. At Ultimate's homecoming show ng Queen of Soul na si Jaya naman, September 14. Pero, kabado si Jaya rito. Bakit ka natatakot? My age now, my physicality, I've been traveling, kung maririnig ko parang medyo pa-off Yeah. lack of sleep, alam mo na, ang dami nang meron, menopause, but I'm really very excited and so proud that I will still get to be that artist na makakapagod sa bayan, a stage where I can sing. This year only 50th. Parang tanda na kasi 50th year. What we show is that as a professional singer, we pay tribute to our friends who are not here anymore with us. We're gonna sing a song for Rico J and Hachi, kami nila Ray and Marco. Hanggang ngayon, hindi pa rin makapaniwala ang kapamilya singer na si Sofronio Vasquez III na makakasama niya ang mga music legends. Gaya ng award-winning producer na si David Foster, songwriter na si Paul Anka, the voice coach na si Michael Bublé at iba pa. I get to sing and then I get to perform in front of them sa isang studio. So nakakatuwa lang kasi bihira lang para sa isang Pilipino na katulad ko to have a moment like this. I'm open and I'm super excited for learning. Isang EP o extended play ang ilalabas ni Sofronio kasama ang music legends for international release. MJ Felipe, ABS-CBN News. Sinampahan ng kaso ang alkalde ng San Simon, Pampanga na naaresto dahil sa umano'y pangingikil. Inaalam naman ng NBI kung mga miyembro ng militar ang ilan sa mga naaresto kasama ng mayor. Nagpapatrol, Zian Ambrosio. Hinarap na sa media si San Simon, Pampanga Mayor JP Ponsalan matapos masama ng kasong robbery extortion kaugnay ng anti-graft law. Una po, tatanungin namin baka may relay niya na po yung side niya, umaamin po ba siya? The mayor is a voice of his rights. Sa iba po, andyan, kasi nasa kwarto na po yung kampanya. Naaresto si Ponsalan sa entrapment operation ng NBI Intelligence Service dahil umano sa pangingigil may nasa 80 milyong piso sa isang negosyante kapalit sa pagpahid na makapagtayo ng negosyo sa bayan ng San Simon. Batay sa affidavit ng mga testigo, umabot pa sa 160 milyon pesos ang hinihingi ng kapo ni Ponsalan na nagugat pa umano ng halala. 120 million kasi ito daw ang nagastos ni Mayor sa kanyang